Don't worry, Dad. Gagawin ko ang lahat para makita niyo ang apo niyo. Glad to hear that, son. Sagot nito na mukhang nakontento na sa sinabi niya. Kilala niya ang kanyang ama. Pag may ginusto ito, hindi pwedeng hindi nito makukuha. At baka pag nakialam pa to sa kanila ni Allison, mas magulo pa ang lahat. Oh, Lucas here. Si Cassandra nakalong sa bisig nito ang pamangkin niyang si Grant na 1-year-old pa lamang. Malawak ang pagkakangiti nito sa kanya. Hi! Bati niya na lumapit at humalik sa pisngi nito. Dinampian din niya ng halik ang pisngi ng kanyang pamangkin. How are you? Tanong nito sa kanya. Fine. Maikling sagot niya. Tumaas naman ang kilay nito na mukhang hindi naniniwala sa sagot niya. Cassandra, you know what? Allison is still alive. Masayang bulalas ng kanyang ina. Nakita niya ang pamimilog ng mata ng kakambal. Really? But how? I thought she died in a car accident. Hindi makapaniwalang sabi nito. Everything was like us. And now, panahon na para itama ko ang pagkakamali ko. Madamdaming turan niya. Oh, I'm sorry bro. But I'm glad she's alive. Mabubuo na ulit ang pagkatao at pamilya mo. Anito na tinapik pa siya sa balikat. Nginitian niya ito bilang tugon. Hi Uncle Drake, the little boy said. Dumako ang tingin niya dito pati na rin sa lalaking katabi nito. Hello little boy, bati niya. Tinanguan naman siya ni Saba na katabi nito. What you brings here? Si Saba na lumapit kay Cassandra sabay akbay dito. Allison is alive, hon. Wika ni Cassandra. Tiningnan naman siya ni Saban sabay ngiti. I know, hon. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. What? You know but you didn't tell me? How dare you? Si Cassandra na kinurot ang asawa sa tagiliran. Masakit yun ha? Anito na sa po naman ng nasaktang tagiliran. Bagay lang yan sa'yo kasi naglilihim ka na sa akin ng sikreto. Ani ni Cassandra na nanggigigil sa asawa. Nakangiti naman silang nakamasid sa dalawa. Saksi rin siya sa pinagdaanan ng dalawa noon na parehong nalagi sa panganib ang buhay. Si Savan bilang isang NBI agent at si Cassandra na pinoprotektahan nito laban sa mga masasamang taong nagtatangka sa buhay ng kanyang kakambal. Nothing. I don't have any secrets. Sagot nito na pinipigil ang pagtawa. Sigurado ka? Baka naman may ibang babae ka na ha? Si Cassandra na namumula ang muka. What? Are you out of your mind? Kahit kailan, hindi pumasok sa isip kong bagay na yan dahil ikaw palang sapat na sapat na. Nakangiting tura ni Saban na nangingislap ang mga mata habang nakatingin sa kakambal niya. Isang malawak na ngiti naman ang gumuhit sa labi ni Cassandra at talatang kinikilig sa sinabi ng asawa nito. So son, anong plano mong gawin? Si Arabella na nakatingin sa kanya. Ako nang bahala, ma'am. Nakaplano na po ang lahat at sinisigurado ko sa inyo. Sa muling pagbabalik ko dito sa mansyon, kasama ko na si Allison at ang aming mga anak. Natapos na siyang maglagay ng ilang mamahaling gamit niya sa kanyang traveling bag. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa bathroom para maligo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang simpleng binik red t-shirt ang suot niya na lalong nagpatingkad sa maputi niyang balat. Tinernuhan naman niya iyon ng isang skinny jeans na hapit sa mabilog niyang balakang. Sa paa naman ay ang kanyang white sneaker shoes. Sinuklay niya ang mahabang buhok at hinayaan na lamang niya yung nakabagsak. Nagpahid siya ng red lipstick at manipis na makeup sa kanyang muka bago niya sinuot ang kanyang eyeglasses. Nang masya na siya sa kanyang itsura, bitbit ang kanyang traveling bag, lumabas na siya sa kanyang kwarto. Naabutan niya sa living room si Drake, suot ang isang white t-shirt na pinatungan nito ng black leather jacket at jeans. Lalo itong nagiging attractive pag nasa ganito itong ayos. Dumako naman ang tingin niya sa mukha nito na nakaguhit ang ngiti sa labi. Pakiramdam niya tinutukso siya ng mga ngiting yun. Hi, bati nito. Hi, let's go. Nakangiting sabi niya. Yeah, maikling sabi nito na lumapit sa kanya at kinuha ang dalayang traveling bag.
Oh, thank you, Chairman. Anya, you're welcome. But please, stop calling me Chairman cause we are not in the office. Nakangiti pa ring sabi nito. But you are my boss, Chairman. Yes, I'm your boss. Kaya dapat kung anong sabihin ko, sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Laksamana? Anito na nakapako ang tingin sa mga mata niya. Just call me Drake. Nginitian niya ito. Okay, Chairman. Drake. At pwede rin ba akong humingi ng favor? Stop being formal. Just call me by my name. Instead, Miss Laksamana. No problem, Allison. Mahihina nitong sabi na umabot naman sa pandinig niya. What did you call me? Takang tanong niya. Alexandra. From now on, I'll call you Alexandra, inside or outside the office. Nakangiting tora nito na umilap ang tingin sa kanya. Nagpatiunan na rin tong lumabas ng bahay. Tumangutango naman siya. Narinig niyang binanggit nito ang pangalang Allison. Hindi naman siya bingi para hindi marinig ng malinaw yun. Pero baka naman nga, hindi lang niya narinig ng maayos. Magkatunog din kasi ang Allison at Alexandra. Siguro, nagkibit balikat na lang siya at sumunod dito. We need to room. Si Drake habang kausap ang receptionist ng hotel na kinaroroonan nila. Gabi na sila nakarating ng Palawan. Hindi niya malaman kung anong oras na dahil wala siyang suot na wristwatch. Nawala niya ang watch niya at hindi niya alam kung saan nahulog. I'm sorry sir, pero isang room na lang po ang available namin. Marami po kasing tourist ngayon, kaya isa na lang po ang bakante. Nakangiting sabi ng babaeng receptionist. Pagkarinig naman ng sinabi ng babae, agad namang kumabog ang kanyang dibdib. Magsasama sila ni Drake sa isang kwarto. No, hindi niya kaya. Baka naman, may iba pang hotel dito, Drake. Sabat niya. Naku ma'am, mahihirapan na rin ho kayong makahanap ng mga bakanting room sa hotel ngayon. Sagot ng receptionist. Kontra ka agad eh. Pektusan kaya kita. Naiinis na patungkol niya sa babaeng receptionist. Okay miss, we'll take it. No choice. Si Drake na tinignan siya sa may ngiti. Ewan lang niya pero pakiramdam niya may kahulugan ang ngiti nito. Natatawa na siya sa sarili dahil bawat ngiti nito pakiramdam niya may ibig sabihin. Siguro dahil hindi siya sanay na nakikita itong umiti. Baka naman meron pa sa iba. Protesta pa rin niya. Naku ma'am, ako na po ang nagsasabi at magsasabi. Mahihirapan na po kayong makakita. Mukha naman pong hindi nangangagatong si Sir Pogi eh. Anito na nagpakit pa kay Drake. Lalo naman siyang nainis. Gusto lang kasi nitong magpapansin kay Drake eh. Sarap pekto sa ng 10 beses. Yeah. She's right. Para kung magpapakagat ka. Biro ni Drake sa kanya na kinapula ng kanyang muka. Napahagikik naman ang babaeng receptionist. Okay, fine. Gusto ko na rin magpahinga dahil antok na rin ako. Sumusukong tura niya. Great. Masayang tura ni Drake. Here's your key, sir. Room 309. Thank you. Tura ng receptionist na nagpapapi eyes pa na lalo niya namang kinairita. Thank you. Si Drake bago nagpatiunang naglakad. Sumunod naman siya dito hanggang makapasok sila sa loob ng kanilang suite. Inilingan niyang paningin sa loob ng suite nila. Malaki at maganda ang kwarto. May sariling living room ang loob ng suite at may malaking flat screen TV at malaking king size bed sa center. Sa bagay, hindi na siya magtataka sa ayos ng suite dahil hindi naman pipitsugong hotel ang kinaroroonan nila. You like it? Si Drake. Yeah, maikling tugon niya. So, doon na lang ako matutulog sa couch. Ikaw na lang doon sa bed. Turan pa nito habang hinuhubad ang leather jacket nito. Inalis naman niya ang tingin sa lalaki at ibinaling sa iba ang kanyang tingin. Okay, maikling tugon niya. Binuksan niya ang kanyang traveling bag, kumuha ng damit pantulog at nagtuloy na sa bathroom. Drake's POB. I need a favor. Anya sa kausap sa cellphone. What is it?
Tura ni Teo, ang kakambal nila ni Cassandra. I need one suite in your hotel in Palawan. Why? Takang tanong nito sa kabilang linya. Don't ask him bro, just say yes. Okay, I call the manager. Anito. Okay, thank you. Anya napuputulin na sana ang linya nang muli itong nagsalita. I've heard about Allison. Cassandra called me. I'm glad she's still alive. Turan nito na baka sa tinig ang tuwa. Yes bro. At hindi ko maipaliwanag ang sayo ko. Siya bang dahilan ng pagpunta mo sa Palawan? Yes. I want to get her back to me. And I will do the best way I can para magawa yun. I hope you win her back, Drake. And I will help you. Don't worry about the suite. I have a plan. Tura nito na alam niyang nakangiti kahit hindi niya nakikita. Okay, thanks bro. Anya na pinutol na ang linya. Bumalik lang ang kanyang isip sa kasalukuyan nang bumukas ang pinto ng bathroom at iniluwanon si Allison na nakasuot ng manipis na night dress nito na umabot lamang sa gitna ng mabibilog nitong hita. Lumabas ang makinis nitong balikat at medyo lumabas ng kaunti ang cleavage nito dahil sa malalim ang neckline na umabot hanggang hati ng dibdib nito. Dumako naman ang tingin niya sa mabilig nitong hita at hindi niya mapigilan ang mapalunok sa ganda ng tanawin sa kanyang harapan. At sa bawat paggalaw ng katawan nito, umahakap sa suot nito ang katawan nitong nakatago sa loob ng manipis nitong pantulog. Allison POV. Lihim siyang napangiti sa naging reaksyon ni Drake pagkakita sa kanya. Talagang sinadya niyang maging kaakit-akit sa paningin nito kasi parte yun ng kanyang mga plano. Kita niya kung paano tumaas baba ang Adam's apple nito. Lihim siyang nagdiwang. Marigas ka. Talanggang tingin ka na lang kasi ni dulo ng daliri ko hindi mo na mahahawakan. Anya sa kanyang isip. Oh, really Allison? Baka pag nahalikan ka ni Drake tiklop ang tuhod mo. Tura ng munting tinig sa isip niya. Are you alright, Chairman? Patay mali siyang tanong niya dito. Nakita niyang muling tumaas baba ang Adam's apple nito bago nagsalita at isang mabilis na pinasadahan ng tingin ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Yeah, I need to take a shower. Sobrang init. Gusto naman niyang matawa sa sinabi nito pero pinigil niyang sarili. Isang tango lang ang itinugon niya bago sumampa sa kama. At dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe, pagkalapat ng likod niya sa malambot na kama, agad na siyang nakatulog at dinala siya sa isang panaginip. Nalimpungatan siya dahil sa mainit at malambot na bagay na dumadampi sa kanyang labi. Minulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya si Drake na katabi niya sa kama at ang nakakabigla ay hinahalikan siya nito. Oh God, hinahalikan siya ni Drake. Anya sa isip habang namimilog ang mga matang nakatingin dito. Hindi niya alam ang gagawin kung itutulak ba ito o tutugunan ang mainit na halik na ginagawad nito sa kanya. Pero nanaig ang huli. Kusang pumikit ang kanyang mga mata at tinanggap ang halik nito. Tinugon niya ang mainit itong halik. Hinayaan rin niyang makapasok ang munting panauhin na kanina pa nagpupumilit pumasok sa kanyang labi. Kakaibang sensasyon ang dumadaloy sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Hindi niya maitatangging gusto niya ang nararamdaman dulot ng nag-aalab na halik ni Drake. Hanggang maramdaman niya ang paggapang ng kamay nito patungo sa kanyang dibdib. Pero ni konting pagtutol hindi niya ginawa. Hinayaan niya itong gawin ng nais. Pero hindi ito nakontento sa ginawa. Kaya pumaloob ang kamay nito sa loob ng kanyang pantulog at patagumpay na kinubkob ng isa nitong palad ang kanyang dibdib. Napaigtad siya sa ginawa nito hanggang iwanan nito ang kanyang labi at gumapang ang labi nito sa kanyang leeg pa ibaba sa kanyang dibdib. I love you, Allison. Anas nito na nagpabalik sa kanyang ulirat. Iminulat niya ang mata at ganun na lang ang gulat niya nang mapagtantong hindi pa naginip ang lahat. Bumaba ang tingin niya kay Drake na abala sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kasabay nun ay ang paghalili ng galit dahil sa pagsasamantala nito sa kanya. Kumilos ang kanyang dalawang braso at ubod ng lakas tong itinulak. How dare you to do that to me? Mangiyak-ngiyak niyang turan bago mabilis na nilisan ng kama. Inayos niyang sarili
at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Bumadaha naman sa mukha ni Drake ang magkahalong pagkarito at pagsisisi. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Anito na bumaba sa kama at aktong lalapit sa kanya. No, don't come near me, bastard. Bulayaw niya dito, kasabay ng pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya matanggap ang ginawa nito sa kanya. Lalo lamang nadagdagan ang galit niya para dito. Alexandra, please. Let me explain. Nagsusumamong turan dito. Nang muling akmang hahawakan siya, ay mabilis siyang lumayo dito. Don't touch me, Drake. How could you do this to me, ha? Anong pumasok dyan sa isip mo at nagawa mo sa akin to? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin mo sana ako. Patawarin? Sa tingin mo, ganun lang kadaling gawin yun? Ha? Galit na sigaw niya dito bago nagmamadaling kumuha ng jacket sa kanyang traveling bag at lumabas ng silid at pabagsak niyang sinara ang pinto. Mangiyak-ngiyak pa rin siya habang naglalakad sa pasilyo ng hotel. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Nagagalit siya kay Drake dahil sa kapangasang ginawa nito sa kanya. Pero mas nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kahit anong tanggi niya, may bahagi ng pagkatao niya na hindi maitatangging gusto rin niya ang namagitan sa kanila. Yes, she admitted she still loved him. She still wanted to be close to him. Gusto niyang muling makulong sa mga bisig nito. Mahalikan muli ang mga labi nito. Pero nangingibabaw pa rin ang kanyang pride. Dahil kung susundin niya ang sinisigaw ng kanyang puso, ay talo na naman siya. May iwan na naman siyang luhaan. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. At dahil sa mga iniisip, hindi niya napansin ang makakasalubong. Kaya naman bumangga siya dito. Nawalan siya ng balanse, kaya naman inihanda na niya ang sarili sa paghalik ng kanyang likod sa tile floor. Mariin rin niyang pinikit ang kanyang mata. Pero sa halip na sa sahig bumagsak ang kanyang likod, sa isang matigas na bisig siya bumagsak. Hey, are you alright? Nag-aalalang tanong ng isang baritonong boses. Marahan niyang minulat ang mga mata at bumungad sa kanya ang isang gwapong mukha ng isang lalaki. Kita niyang pag-alala sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Yes, maikling sagot niya. Inalalayan siya nitong tumayo bago muli nagsalita. Are you sure you're alright? Muling tanong nito. Yes, thank you. Anya na inayos ng sarili bago akmang maglalakad na palayo pero pinigil siya ng tinig nito. Wait, can I have your name? Hindi agad siya tumugon. Nanatili lamang siyang nakatingin dito. Mukha naman tong hindi masamang tao. Sa katunayan, gwapo to sa salitang gwapo. Makapal ang kilay nito na bumagi sa medyo singkit nitong mga mata. Matangos ang ilong na bumagay naman sa manipis at makipot at mapulan tong labi. At sa tansya niya, nasa 6 feet ang taas nito. Malapad ang balikat na hindi nalalayo ang pangangatawan kay Drake. Nakasuot din to ng white t-shirt na tinernuhan ng black pants at shoes. Miss? Nakangiting pukaw nito sa kanya. Alexandra, I'm Jared. Nakangiting turan nito na inilahad ang palad sa harapan niya. Tinanggap naman niya ang pakikipagkamay nito. Nice to meet you, Alexandra. Napakislot siya ng maramdaman ang bahagyang pagpisil nito sa palad niya, kaya agad niya yung binawi mula sa pagkakahawak nito. Same to you, Jared. Pagkasabi no ay naglakad na siya palayo. Drake's POV. Are you alright, Chairman? Muli siyang napalunok bago tumugon sa tanong nito. Nagiinit ang kanyang pakiramdam sa kaakit-akit na tanawin na nasa kanyang harapan. Yes, maikling sagot niya. Yeah, I need to take a shower. Sobrang init. Anya na hindi pa napigilang ipaypay ang suot na leathers sa kanyang katawan. Hindi ito tumugon sa kanyang sinabi. Pagkus isang tango lang ang sinagot nito at nagtungo sa kama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Itinapat niya ang katawan sa ilalim ng shower. Hindi pa rin niya maiwaglit sa isipan ang ayos ni Allison. Gusto na niya itong sunggaban kanina at halikan, ikulong sa kanyang bisig
at iparamdam dito ang kanyang pagmamahal, pero pinigil niya ang sariling gawin yon. Dahil kailangan niya maghinay-hinay sa kanyang mga gagawin. Mabilis na niyang tinapos ang paliligo. Tinuyo niyang sarili at lumabas na ng banyo habang nakatapis sa kanyang bewang ang puting tuwalya. Dumako ang tingin niya sa kama kung saan tulog na si Allison. At muli na naman siyang napalunok sa nakikitang tanawin. Nakalimutan na yata nitong magkumot sa sobrang antok. Nakalilis na ang suot nitong pantulog, kaya naman kitang-kita na niyang makinis itong hita. Oh God, help me. Daing niya sa isip. Konting-konti na lang talaga ang katinuang natitira sa isip niya. Inalis niya ang tingin dito at inabalang sarili sa pagbibihis. Nang matapos sa pagbibihis, muli niyang sinulyapan ang natutulog na babae at parang may sariling isip ang kanyang mga paa na humakbang palapit dito. Lalong nanaig sa kanyang pagkatao ang kagustuhang mayakap to at mahagkan. Sumampa siya sa kama at tumabi dito. Nakatagilid ang pwesto nito paharap sa kanya. Umusod pa siya palapit sa katawan nito. Tumagilid siya para magkaharap ang kanilang muka. Tumaas ang kanyang isang kamay para haplusin ang maganda nitong muka, pababa sa mapula nitong labi. Hindi na niya kayang pigilan ng sarili, kaya naman bumaba ang kanyang muka para dampian ito ng halik. Sa unay dampi-dampi lang ang kanyang ginawa, hanggang naging mapaghanap na ang kanyang labi. Gumapang na rin ang kanyang isang kamay sa likod nito at bahagyang humaplos doon. Ang isa naman ay gumapang sa dibdib nito. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang paggalaw ng labi ni Allison. Nagulat siya nang tugunin nito ang kanyang halik. Kaya naman lalo siyang nagkalakas ng loob na ituloy ang ginagawa. Saglit niyang iniwan ang labi nito at gumapang ang labi niya sa leeg nito patungo sa dibdib. At kahit konting pagtutol, wala siyang narinig mula rito. I love you, Allison. Mga salitang namutawi sa kanyang labi na nagpatigil pala o magpapatigil pala sa kaligayahan na kanyang nararamdaman. Nagulat siya nung bigla siyang itulak nito. Nabuwal siya sa kama at gulat na tinignan ng babae na dali-daling bumaba ng kama at inayos ang sarili. How dare you to do this to me? Mangyak-ngyak nitong turan bago pinagkrus ang dalawang braso sa dibdib nito. Bumadha naman ang magkahalong pagkalito at pagsisisi sa kanyang muka. Akala niya gusto rin nito ang kanyang ginagawa. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Anya na bumaba sa kama at aktong lalapitan to. No. Don't come near me, bastard. Bulyaw nito sa kanya. Kasabay ng pagdaloy ng luha sa pisngi nito. At kitang-kita rin niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Alexandra, please. Let me explain. Nagsusumamong turan niya. Hahawakan niya sana ito. Pero mabilis itong lumayo sa kanya. Don't touch me, Drake. How could you do this to me, ha? Anong pumasok dyan sa isip mo? At nagawa mo sa akin to? You almost raped me. No. It's not what you think, Alexandra, please. I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin mo sana ako. Patawarin? Sa tingin mo, ganun lang kadaling gawin yun? Wika nito at nagmamadaling kumuha ng jacket at lumabas ng silid. Pabagsak nitong sinara ang pinto sa harap niya. Nagsisising na ikulong niya ang ulo sa dalawa niyang kamay. Oh God, what I have done? You're so stupid, Rick. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Galit na turan niya sa sarili. Allison's POV. Matapos ang tagpong namagitan sa kanila ni Drake, nagdesisyon siyang bumukod ng hotel room dito. Mabuti na lang at may ilang guest na nag-check out na sa hotel na tinutuluyan nila. Wala naman tong ginawa para tumutol sa kanyang naging desisyon. At ang isa pa rin gumugulo sa kanyang isip ay ang tawagin siya nitong Allison. Alam na ba nito ang totoo? Alam na ba nito na siya si Allison na hindi siya totoong namatay sa car accident? Ipinilig niya ang ulo. Baka nadala lamang to ng emosyon sa namagitan sa kanila kaya binanggit nito ang pangalang yun. O baka naman nagkamali lang siya ng narinig. Siguro nga. Anya sa isip. Inayos niya ang kanyang mga damit sa loob ng wardrobe. Pero naabala siya nang makarinig ng mahihinang katok. Itinigil niya ang ginagawa at tinungo ang nakapiniyad na pinto ng kanyang bagong hotel room. Pagbukas niya ng pinto,
Bumungad sa harap niya ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya. He looked so cleanly fresh and handsome, wearing white t-shirt and dark jacket on the top, and it makes her heart beat faster and faster. At pakiramdam niya, saglit siyang nawala sa sarili. Napalis ang galit niya dito dahil sa kapangasang ginawa nito sa kanya nung nakaraang gabi. Isa pang nagpapawala sa kanyang katinuan ay ang mabangong amoy ng kulo nito na nanunuot sa kanyang ilong. Pakiramdam niya nalalasing siya sa dulot ng mabangong amoy ng kulo nito. Hindi rin niya namalayang nakaawang na palang kanyang pipik. Hi, nakangiting bati nito sa kanya. For you. Anito na inabot sa kanya ang bouquet ng yellow tulips flower na nagmula sa likuran nito. Kaya pala nakatago sa likod nito ang isa nitong kamay. May tinatago ito roon. Lumambot ang tingin niya sa mga bulaklak. Favorite niya ang tulip at hindi siya mangingiming tanggapin yun. Dalawang kamay ay kinuha niya yon mula rito at dinala sa kanyang ilong. Thank you. Anya na pilit ang inidaan to. Can we talk? About what? Nakataas ang kilay na tanong niya habang inaamoy pa rin ang tulips. About what happened last night. Let's just forget about that, Chairman. And don't talk about everything that happened last night. That's a mistake. And we need to forget. Because you are already forgiven. Anya. Dahil dito, dagdag niya na tinaas ng bahagya ang bouquet ng tulips. Pasalamat ka, favorite ko to. Anya na pinilit maging formal ang tinig. Ngumiti naman to na nagpatunaw ng kanyang puso. Kaya pa ba talaga niyang gawin ang kanyang mga pinaplano? Bakit ganito ang nararamdaman niya kay Drake? Pakiramdam niya, bumabalik na ulit ang dating Allison na sobrang umiibig dito noon. At ramdam din niyang malaki ng pinagbago nito sa loob ng 4 na taon. But still, I'm sorry. Nakangiting turan nito. Oh Drake, please lang, huwag ka nang umiti ng ganyan. Nadadala ako eh. Nadadala mong muli ang puso ko. Okay, Chairman. Anya, wala naman talaga siyang balak na gantihan to ng ngiti. Pero ang kanyang bibig, hindi nakisama. Parang may sariling isip na bigla nilang gumuhit ang isang ngiti. I'm happy to see you with that smile again. Makahulugang turan nito na nakatuon ang tingin sa kanyang labi. Nag-init naman ang kanyang muka nang sumagi sa kanyang isip ang halik na pinagsaluhan nila. Can we be friends? Anito sabay lahat ng palad dito sa harap niya. Tumutok naman ang tingin niya sa mga palad dito at bumalik muli sa nakangiti nitong muka. Isipin mong mabuti, Allison. Alalahanin mong kaya ka nandito sa Pilipinas para gumanti sa lalaking yan, para pagbayarin siya sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa'yo. Kaya huwag mong palambutin ang puso mo para sa kanya. You are strong now, not the weak Allison before. Panatilihin mo ang maging mabait sa kanya. Para sa huli, makaganti ka sa lahat ng ginawa niya. Be kind to him at tiyak madali mo magagawa ang mga plano mo. Friends, Anya na tinanggap ang pakikipagkamay nito. And don't you mention about what happened last night again, Deal? Deal. Sagot nito na bahagyang pinisil ang kanyang palad, na lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pwede na ba akong pumasok? Sa new suite mo? Nakangiting tura nito. Oo nga pala. Nasa labas pa rin pala to ng pinto. Hindi na nga pala niya to napapasok kanina, kaya niluwagan niya ang pinto para makapasok to. Salamat. Hanas nito nang makapasok sa loob ng kanyang suite. Have a seat. Alok niya. Agad naman tong tumalima at naupo sa bakanting couch. Iginala nito ang paningin sa loob ng kanyang suite bago dumako ang tingin sa kanya. Beautiful. Hanas nito. Nailang naman siya sa tingin nitong iyon. Pakiramdam niya siya ang sinabihan nito. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Yeah. Beautiful and comfortable. Turan niya na ginala rin ng paningin sa loob ng suite. You're right. So, may I invite you for lunch? It's almost 11 a.m. And I'm starving. You wanna come? Aya nito sa kanya. Yeah, sure. Wait for me. I'll take a bath first. Anya na hindi nagdalawang isip na sumama rito. Kumakalam na rin kasi ang kanyang sikmura. Okay. May ikling sagot nito. Tinanguan naman niya to bago siya kumuha ng isusuot na damit sa wardrobe at nagtuloy na sa loob ng banyo. Drake's POP.
Pakiramdam niya na bunutan siya ng tinik sa dibdib nang tanggapin ni Allison ang apology niya. Nagbago man to ng pangalan at pagkatao, hindi pa rin nawawala dito ang pagiging maunawain. Isinandal niya ang likod sa couch at kampanting umupo para hintayin itong matapos sa paliligo. Nang maya-maya pa'y narinig niya ang pagring ng cellphone nitong nakapatong sa side table. Tumayo siya at lumapit sa kinaroroonan ng iPhone nito. Tiningnan niya ang registered name ng caller. Mama. Mahinang anas niya. Naalala niya si Aling Linda, ang mama ni Allison. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin o hindi, pero nanaig sa kanya ang una. Dinampot niya ang iPhone at pinindot ang answer button. Hindi pa siya nakakasagot nang marinig kaagad niya ang maliliit na boses ng isang batang lalaki. Mommy? Hello, Mommy? Tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo pagkarinig sa boses na iyon. Tumibok ng mabilis na mabilis ang kanyang puso. Nakala mo nakikipagkarirahan. Hindi niya magawang magsalita o ibuka man lang ang kanyang bibig. He was shocked and happy when he heard the child voice na alam niyang kanyang anak. Ramdam niya ang lukso ng dugo sa pagitan nilang dalawa pagkarinig ng boses nito. Mom? Are you there? How are you? Me and Gray are missing you so much. When will you come back here? Do you see Daddy, Mom? Me and Gray. Do you see Daddy? Ulit niya sa isip sa mga sinabi nito. Who's Gray? Muli niyang tanong sa isip. Pero hindi niya mapigilang makaramdam ng selos sa pangalang Gray na binanggit nito. Ayaw niyang isipin na baka may bagong lalaking minamahal na si Allison. At bakit tinatanong ng anak niya kung nakita na ang daddy nito? Nalinhin na naman ang saya ang kanyang puso dahil hindi lingid sa kaalaman nito ang pagkatao niya. Mom? Why you're not talking to me? Are you mad at me? Malungkot na tanong ng nasa kabilang linya. At sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilan ng sariling magsalita. No, your mom are not mad at you. Ilang minutong di tumugon ng nasa kabilang linya. Marahil nabigla to dahil iba ang sumagot ng tawag nito kaya naman natakot siyang baka putulin nito ang linya. Gusto pa niya itong makausap. Hello? Turan niya na hinintay ang tugon nito. Who are you? Tanong ng nasa kabilang linya. At kahit bata ang boss nito, ay nandun ang maotoridad nitong tinig. Napangiti siya. Mukhang nagmana sa kanya ang kanyang anak. I'm Drake. Pakilala niya. Oh, it's you? You are my dad? Because Dad's name is Drake, like Lola told us. Sagot nito na baka sa mukha ang katuwaan. Nasiya naman siya sa sinabi nito. Confirm. Anak nga niya ito. Mabuti na lang kahit papaano, hindi tinago ng pamilya ni Allison ang tungkol sa kanya. Kaya naman excited siyang tumugon. Nag-init ang kanyang dalawang mata. Tanda ng nangingilid na ang kanyang luha. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman. Saya dahil sa wakas, nakausap at narinig na rin niya ang boses ng anak. Lungkot dahil sa cellphone lang sila unang nagkita. Yes, son. Anya na hindi na napigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam din niya, nanikip ang kanyang dibdib sa sobrang katuwaan. Masayang masaya ang bata. Are you with Mom? Where's she? Excited na turan nito. Yes, she's in the bathroom. Anya na nilingon ng bathroom na kinaroroonan ni Allison. Sana lang wag muna itong lumabas mula roon. Hey kiddo, what's your name? Excited na tanong niya habang tuloy sa pagdaloy ang kanyang luha. I'm Dark, Dad, sagot nito. Wow, Dark. Ulit niya si isip sa pangalan nito. Mukhang sinunod ni Allison ang pangalan nito sa pangalan niya. At muli niyang kinagalak ang bagay na yun. Beautiful name. Nakangiting anas niya kahit basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Gamit ang kanyang kamay, pinunasan niya ang luha sa kanyang mata. Excited na siyang makita at mayakap ang anak. Ano kayang magiging reaksyon nito pag nakita siya? I love you, Daddy. I wanted to see you. Anito na may halong excitement ang tinig. Napa-o naman siya sa sinabi nito. Mahal siya ng anak niya kahit hindi pa sila nagkikita. Napakaswerte niya kung ganun. I love you too, son. Don't worry. We will gonna see each other soon. Anya. Nagip ng kanyang pandinig ang pagtigil ng lagaslas ng shower. Tanda nang tapos na si Allison maligo.
Kahit ayaw pa niyang putulin ang pag-uusap nila ng anak, mapipilitan siyang pansamantalang putulin ang pag-uusap nila dahil ayaw muna niyang malaman ni Allison ang tungkol sa pag-uusap nila ni Dark, his son. Dark, I have to go. Mabigat sa dibdib na paalam niya. Why, Daddy? Ayaw mo na ba akong kausap? Lumungkot ang tinig na sabi nito. Oh no, no baby. It's not like that. But I promise, I'll do everything para magkita tayo. Because I want to hug you and kiss you. Me too, Dad. I'm so excited to see you. Nito na muling sumaya ang tinig. Lapangiti naman siya. Pareho sila ng nararamdaman ng anak. But, can you give me a favor? Tanong niya. What is it, Daddy? Tanong nito. Kay sarap pakinggan sa tuwing tatawagin siya nitong Daddy. Parang musika yun sa kanyang pandinig. Don't tell Mommy about this conversation between us. Just keep it a secret, will you? Yes, Daddy. I will. Bibong sagot nito. Mabuti na lang hindi na to nagtanong kung bakit dahil hindi niya alam ang isasagot. Good boy. Take your son and I love you. I love you too, Daddy. Masayang sagot nito. Puputulin na sana niya ang linya nang maalala niya ang pangalang Gray na binanggit nito kanina. Kaya minabuti niyang itanong dito kung sino ang Gray na tinutukoy nito. Wait son, who's Gray? Tanong niya na medyo may selos na nararamdaman pagbanggit sa pangalan nito. May twin, wika nito. Allison POB. Habang nakasakay sa black Mercedes-Benz na minamaneho ni Drake, napansin niya ang pananahimik nito. Kanina pa mula nung umalis sila sa hotel. Panakanakang nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang mayat-mayang pagsulyap nito sa kanya. Hindi niya sigurado pero parang may bumabagabag sa isip nito kaya hindi niya napigilan ng sariling tanungin to. Are you alright? Mukhang may malalim kang iniisip. Nakangiting tanong niya. Nilingon siya nito bago muling tinutok ang paningin sa kalsada. Yes, I'm fine. Masigla ang tinig na sabi nito. Change mood agad? Parang kanina lang napakatahimik nito. Okay, kala ko may problema eh. Pero kung may mga gumugulo sa isip mo, talk to me, okay? Baka matulungan kita. Nilingon siya nito sa bingiti. Ikaw lang talagang makakatulong sa akin. Mahinang anas nito. Ha? Anya na hindi masyadong umabot sa pandinig ang sinabi nito. Yes, Alex. Sasabihin ko sa'yo. Dahil I know na matutulungan mo ko. Makahulugang tura nito na makahulugan din ang tingin sa kanya. Nginitian naman niya ito para hindi nito mahalata ang pagkailang niya. Here we are. Deklara nito habang pumapasok sa driveway ng seafood restaurant ang Mercedes-Benz. Dahil sa daming mga sasakyang nakapark, nahanap pa sila o naghanap pa sila ng parking area na available at syempre namang may nakita silang kaisa-isahan na lang. Nang maayos ang pagpapark ni Drake, mabilis nang bumaba ng car at gumilid sa tapat niya at pinagbuksan siya ng pinto. Nasurpresa naman siya sa ginawa nito. 2 beses na siya nitong pinagbuksan ng car door. Una noong lumipat siya sa bahay nito at pangalawa ngayon na dati naman hindi nito ginagawa sa kanya. Mukhang malaki na talaga ang pinagbago nito sa loob ng 4 na taon. Thank you. Aniya nang makalabas sa sasakyan. You are very much welcome, shall we? Nakangiting tura nito na inilahad sa kanya ang kamay. Tumingin siya sa palad nito. Kasabay ng erotikong tibok ng kanyang puso. Gusto nitong maghawak kamay sila papasok ng restaurant. Oh God, kaya ba niya? Shall we? Ulit nito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kamay nito na inaalok sa kanya. And then, the electricity walked through her body with their hands collide. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Naanimoy ayaw na siyang bakawalan. Humakbang to papasok ng restaurant. Pero siya, parang hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. At napansin nito yun. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. She sighed deeply. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng nararamdaman. She was standing here with Drake, holding his hand at ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang tibok na pamilyar sa kanya. Hindi na niya dapat maramdaman to. She was here for taking revenge to Drake, not to fall for him again. Are you okay? Gusto mo bang kargahin kita papasok ng restaurant? Biro nito sa kanya. And then again,
Namula na naman ang kanyang mukha sa simpleng birong yon. No, anya na inihakbang ang paa, kasunod dito. Hanggang magkasabay na silang pumasok sa loob ng restaurant with the holding hands. Agad natuon sa kanila ang pansin ng mga customer na kumakain sa loob ng seafood restaurant. Especially ang mga girls na nakapako ang mata kay Drake. Hindi na siya magtataka kung makuha ni Drake ang atensyon ng mga to. And then nakita niya ang mga ilang grupo ng teenagers na nagbubulungan habang nakatingin kay Drake. Hindi tuloy niya mapigilang hindi pagtaasan ng kilay ang mga to. Agad namang may lumapit sa kanilang isang staff ng restaurant. Good morning, sir. Ma'am, this way. Giyan ng babaeng staff. Sumunod naman sila dito ni Dark habang hawak pa rin ito ang kamay niya. Hanggang marating nila ang pandalawahang table. And Drake being gentleman again, pinaghila siya nito ng upuan. Ding pareho na silang nakaupo. Inabot naman sa kanila ng staff ang dalawang menu. What do you want to eat? Anito na nakatingin sa kanya. Anything's delicious. Mukhang masarap lahat eh. I'm starving. Anya habang pinapasadahan ng tingin ang menu. Okay, let me make an order for you. Nakangiting tura ni Drake. You need to try curried crab with coconut and chili. I'll taste it once, and I assure you, this is one of a delicious crab dish. Anito. Tumangulang siya bilang tugon, hanggang sasabihin nito sa staff ang order nila. May mga dishes pa rin itong sinabi pero hindi pamilyar sa kanya kung ano. Nang makaalis ang staff, muli na naman itong bumaling sa kanya. Kita niya ang kakaibang kislap ng mga mata nito. Ibubuka na sana nito ang bibig para magsalita, pero hindi na naituloy dahil sa pag-interrupt ng boses ng isang babae. Excuse me? Sabay silang napatingin dito ni Drake. Namukhaan niya ang teenager na nasa harap nila. Ito yung isa sa mga teenager na nagbubulungan kanina nung pumasok sila sa restaurant. Mula sa mukha nito, lumipat naman sa hawak nitong magazine ang tingin niya. You must be Drake Dane Montiliano? Excited at kinikilig na tura nito. Habang nakatingin kay Drake, ni isang tapong sulyap hindi siya nito tiningnan. Sinulipan naman siya ni Drake bago tinugunan ng teenager. Yes. Naitakip ng teenager ang isang palad nito sa bibig na parang pinipigil na mapasigaw sa sobrang kilig. Nilingon nito ang ibang kasamang teenager at pagkatapos ay nag-sign ng okay. I'm one of your fan, Drake. Pwede po bang pa-autograph? Kinikilig na tura nito at nagmamadaling binuklat ang magazine hanggang ilahad nito ang picture ni Drake mula roon na seryosong nakatingin sa camera. Suot ang black tuxedo dito na kahit napakaseryoso ng mukha ay hindi maitatago ang angking kagapuhan. Oh really? Thank you. Si Drake naabot tenga ang ngiti. Agad itong kinuha ang pen mula sa teenager at mabilis na pinirmahan ang picture nito sa magazine. Kulang naman ay maglulundag ang teenager sa tuwa. Na-amuse naman siya sa teenager. Tuwang-tuwa to sa simpleng autograph ni Drake sa magazine nito. And take note, lagi yatang dala nito ang magazine kahit saan dito magpunta. Akala niya aalis na to matapos mapirma ni Drake ang magazine nito. Bagkus, nagulat siya nang tawagin nito ang ibang teenager at kanya-kanyang nagpa-autograph kay Drake. Instant celebrity ang Hudyo, anya sa isip. Sa bagay, he is one of the bachelor in the city, kaya maraming nakakakilala dito. Dahil na rin sa mga pictures nito sa iba't ibang magazine at ads. Funny girl. Ani Drake matapos makaalis ang mga teenager. Masaya ba? Tanong niya. Ang alin? Maging celebrity? Nakangiting tanong niya. No, I don't like to be the one of them. Anito habang umiiling ng bahagya. Really? Bakit ngiti-ngiti ka habang nag-autograph? Masama bang umiti? Hindi lang ako makapaniwala na may mga teenager pala na iidolo sa akin. You know, feeling flattered. Sino ba namang hindi? Sa gwapo mong yan, kahit sino naman. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil sa kakaibang ngiting naglalaro sa mga labi nito. Nag-iinit na naman ang kanyang mukha. Nag-blush siya sa sariling salita. You see na, gwapo ako. Ikaw Alexandra, nagagapuhan ka sa akin? Anito na hindi nawawala ang ngiti sa labi. Yan kasi, ang dila hindi mapigilan. Wala siyang maapuhap na sasabihin sa tanong nito. Kung bakit naman kasi sinabi niyang bagay na yun,
Para tuloy siyang naprito sa sarili niyang mantika. Maya-maya pa, laking pasasalamat niya nang dumating na sa wakas ang kanilang order. Nakaligtas siya sa tanong na yun ni Drake. And her mouths get watering when she see the delicious food on their table. Let's eat. Si Drake na nilagyan ng curry crab ang kanyang plato. Thank you. And then suddenly, they ate soundly. Maya't maya siyang pinagsisilbihan ni Drake. Pinagbubuksan siya nito ng crab at nilalagay sa plato niya. At dahil sa ginagawa nitong yun, lalong umuusbong ang natatagong pagmamahal niya para dito. Minsan sinusulyapan niya ito pag hindi nakatingin sa kanya. Cute na cute siya sa pagkakamay nito habang kumakain. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mata, nang bigla itong sumilip sa kanya. Nagyuko siya ng ulo at nagkunwaring abala sa pagkain. Tinago niyang pagkapahiya. Nahuli siya nitong pinagmamasdan siya. May dumi ka sa pisngi. Anito na pinunasan agad ang kanyang pisngi, pero hindi niya yata nahagip. Kaya dumukwang si Drake sa kanya na halos 2 dangkal na lang yata ang layo ng mukha niya sa mukha nito. Pinunasan nito ang dumi sa kanyang pisngi gamit ang tissue, and then bumaling ang tingin nito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at saglit na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa kanilang paligid tumigil sa paggalaw, pati takbo ng orasan ay nag-stop. Nanatiling nakapako ang mata nila sa isa't isa hanggang may bumasag na bagay sa sihig na nagbalik sa kanila ni Drake sa katinuan. Sabay silang napatingin sa pinagmulan noon. Nakita niyang isang waiter na nakaluhod sa floor habang pinupulot ang nagkapira-pirasong nabasag na baso. She needs to be careful always, komento ni Drake bago umayos ng upo. Hindi siya sumagot at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Excuse me, sir? Ma'am? Nakangiting pukaw sa kanila ng isang staff na babae. Why? Nakataas ang kilay na tanong niya. Kayo po ang napiling couple para makatanggap nitong couple bracelet, ma'am, sir. Anito na pinakita sa kanila ang 2 pares ng bracelet na gawa sa kakaibang uri ng blackstone. Nakita niya ang salitang "My better" na nakasulat sa isa sa mga bracelet at sa isang bracelet naman ay "half" in capital letter. Tumingin siya kay Drake na abot tenga ang ngiti. Really? What lucky we are. Ani Drake na dinapunan siya ng tingin. Alam niyo po ba, sir, ma'am? Minsan lang po dito makakita ng ganitong uri ng blackstone na nakikita sa dalampasigan tuwing kabilugan ng buwan. Marami pong kwentong nasa likod ng blackstone na yan, ma'am, sir. Kaya sabi ng matatanda, kung sino man daw po ang magkakaroon ng ganitong blackstone, suswertihin daw po sa pag-ibig at magkakaroon ng walang hanggang pagmamahalan. Tulad niyo po, ma'am, sir. Napagkamalan pa silang mag-boyfriend. Pero nasiya naman siya sa sinabi nito. Walang hanggang pag-ibig. Eternal love. Totoo ba yun? Pero kailangan niyang itama kung anumang maling pag-aakala nito sa kanila ni Drake. I'm sorry but Wow, we will take it. I believe in eternal love. Si Drake na pinutol ang dapat sari sasabihin niya habang nakapako ang tingin sa kanya. Wow, talaga? Hindi siya makapaniwala na ang katulad nito maniniwala sa ganung sabi-sabi. At bakit hindi nito dinama sa staff na hindi sila mag-boyfriend or couple? Here's your couple bracelet. Congratulations po sa inyo. Anito na iniabot kay Drake ang bracelet bago nagpaalam sa kanila. What do you think? Totoo kayang sinasabi niya? Si Drake, I don't know. We're not a couple naman, kaya malabong mangyari ang sinasabi niya. Sagot niya. And why you don't clear to that staff that we're not a couple? Maybe not now, but soon yes. Sagot nito. Napakunot ang noon niya sa sinabi nito. What do you mean? Kunot noong tanong niya. Nothing. Just wear this. Anito na tinaas sa harap niya ang isa pang bracelet. I don't think that a good idea. I think it is. Anito na kinuwang kamay niya at isinuot sa kanyang braso ang bracelet. Wala namang nagawa kundi magpaubay na lang siya dito. Pagkatapos itong maisuot sa kanyang bracelet, ito naman ang nagsuot ng para dito. Nang matapos itong maisuot ang bracelet, itinabi nito ang braso sa braso niyang may bracelet, kaya nabuo ang salitang "my better half." See? It's beautiful. Ani Drake. So from now on, we're officially couple. What? No! Kulat na bulalas sa dito.
Oh yes, sweetie. Drake's POB. See? It's beautiful. So from now on, we're officially couple. Anya na hinintay ang magiging reaction nito. Alam niyang magugulat to sa kanyang sinabi, pero kailangan niya itong gawin. Mula nang makausap niya ang kanyang anak na hindi lamang pala isa kundi dalawa, lalo siyang naligalig na muling makuha si Allison. Gagawin niya ang lahat kahit gamitan niya to ng santong paspasan. What? No! Gilalas na turan nito sa kanya. Oh yes, sweetie. Nakangiting turan niya. Naningkit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Gusto niyang alisin ang eyeglasses na suot nito dahil nakakasgabal lamang yun sa maganda nitong mga mata. Pinagloloko mo ba ako, Mr. Montiliano? Mukha ba kitang niloloko? Kung anong sinabi ko, totoo yun. Anya na lumalamlam ang matang nakatingin dito. I love you. Unang beses mo palang naitapak ang mga paa mo sa opisina ko, mahal na kita. Nakita niya ang pagtaas ng kilay sa mukha nito, pati na rin ang bahagyang pag-awang ng bibig nito. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo ang sinasabi ko. Anya na mabilis inabot ang kamay nito at ikinulong niya sa kanyang dalawang palad. Hindi pa rin to sumasagot. Nananatili pa rin tong nakatingin sa kanya. Hindi niya mabasa ang emosyong naglalaro sa mukha at mga mata nito. Are you sure about this, Mr. Montiliano? Yes, I'm very much serious. But we've been matched each other a week ago. So paano mo nasasabing mahal mo ko kaagad? Hindi ko na kailangang kilalanin ka pa. Kasi alam na ng puso ko na mahal kita. Wala naman yun sa tagal ng pagkakakilala ng isa't isa. Ang mahalaga, mahal kita. But you are my boss. I don't care. Will you please give me a chance to prove my feelings for you? Putol pa niya sa sasabihin pa sana nito. Ilang beses tong kumarap bago binuka ang bibig, pero wala namang tinig na lumabas mula roon. Kaya naman bahagya niyang pinisil ang palad nito na nanlalamig. Alexandra. Pukaw niya. Okay. Tanging lumabas sa bibig nito. Okay, it means yes? Masayang turan niya. Tumango ito bago nagsalita. Yes. Oh my God. She said yes? Malakas na turan niya na ikinalingon ng ibang customer. Sa katuwaan, tumayo siya mula sa pagkakaupo at mabilis na nakalapit kay Allison na tumayo naman at sinalubong ang yakap niya. Malakas na palakpakan naman ang pumuno ng ingay sa loob ng seafood restaurant. Congratulations! Malakas na turan ng mga customer. Kasabay nun ay ang kislap ng mga kamera. You make me happy. I promise that you won't regret this. Nakangiting turan niya na ikinulong sa kanyang dalawang palad ang mukha nito. I know. Maikling sagot nito nang umiti sa kanya. Ngiting nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya mawari pero kakaiba ang dating ng ngiti na yun para sa kanya. Kiss! Sigaw ng isang lalaking customer na sinundan naman ng iba. Ginitian niya si Allison na namumula na ang mukha bago mabilis itong kinintala ng halik sa labi. Allison's POB. You make me happy. I'll promise that you won't regret this. Nakangiting turon nito sa kanya na kinulong sa dalawang palad dito ang kanyang mukha. I know. Anya na makahulog ang ngumiti. Nagpatiano dalang siya sa mga nangyayari dahil alam niya, umaayon ang lahat sa mga plano niya. Baka sa mukha at mga mata nito ang kaligayahan, pero sa kanyang dibdib andoon ang sakit. Dahil bakit agad itong minahal si Alexandra? Bakit si Allison noon na kahit ipagduldulan na ang sarili dito, hindi nito nagawang mahalin? Yes, I make you happy. But I can make you cry and miserable trick. Ikaw na ang gumawa ng paraan para madali kong maisagawa ang plano ko sa'yo. So this is the beginning trick, Montiliano. Matitikman mo na ang ganti ko. Kiss! Narinig niyang malakas sa tura ng isang customer na sinundan pa ng iba pa. Nag-init ang kanyang mukha at alam niyang namumula na yon sa iya. Nakangiting tiningnan siya ni Trick at nabigla siya sa sunod nitong ginawa. They kiss in front of so many people. She woke up at 8 in the morning by the knock of her door.
She rubbed her eyes before she got out from bed without fixing her messy hair. She opened the door, just so surprised to see a beautiful bouquet of white roses. She smiled happily when she saw the breathtaking handsome man behind the bouquet. 2 araw matapos ang nangyari sa loob ng seafood restaurant. Tuwing umaga siyang ginigising ni Drake na may dalang bouquet ng bulaklak. The other day is red roses, and now white roses. Ano kaya bukas? For the beautiful lady I love. Nakangiting tura nito na inabot sa kanya ang bouquet at mabilis na halik sa kanyang labi ang ginawa. Nakangiti naman niya yung tinanggap pagkatapos magpasalamat. Nilawagan niya ang bukas ng pinto para makapasok to, and then he entered and sitting the vacant sofa and leaned his back against the sofa. Ang aga mo naman, hindi pa ako nakakapaghilamos man lang. Anya habang inilalagay sa vase ang white roses na dala nito. Wash your face or not, you'll still be beautiful in my eyes. So romantic you are, but thank you. Nakangiti niyang tugon. Everything is perfectly fine. Malapit na niyang maisakatuparan ng lahat. Sa tingin naman niya ay totoong nahulog na ang loob ni Drake sa kanya, so hindi na dapat niyang patagalin ang pagpapanggap. She needed to be ready as soon as possible. What brings you here at this early morning? She asked with a smile on her lips. Pagkatapos niyang mailagay sa vase ang mga bulaklak, umupo siya sa couch katabi ito and she leaned her head on his shoulder. I'm here to say goodbye. Mabilis niya itong tiningnan. Nagsulubong din ang kilay niya sa sinabi nito. What do you mean? May importanteng aasikasuhin lang ako sa bagong project na itatayo ko dito sa Palawan. Another shipping, you know. I need to talk to the mayor to settle everything before I start the project. Bakit hindi mo ako isama? I am your secretary, remember? You're my secretary 2 days ago. But now, you are my girlfriend. Kaya stay here and wait for me. I'll be back before lunch. Maybe maaga kaming matapos mag-usap ng mayor. Anito na kinulong ang mukha niya sa dalawa nitong kamay habang nakapako ang kanilang mga mata sa isa't isa. Nakalabing tumango siya. Ayaw niya ang idea na may iwan lang siya dito. I love you. Madamdaming anas nito. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabi nito. Sabi ng kanyang puso tugunin ang sinabi nito, pero utos ng kanyang isip ay hindi. Kaya naman tumango lang siya bilang tugon. Hanggang makita niyang unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Kusa naman niyang pinikit ang mga mata para hintayin ang halik nito. And then, the electrified feelings throughout her body. At kapwa sila kinapos ng hininga. Nang sa wakas, maglayo ang kanilang mga labi. I love you. Kahit anong mangyari, nandito ka lang sa puso ko. Muling turan nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Dapat masaya siya dahil tuluyan na itong nahulog sa kanya. Pero hindi. Salungat iyon sa tunay niyang nararamdaman. Sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Drake, nakikita niya doon ang sinseridad na totoo ang mga sinasabi nito. At dahil dun, nakukonsensya siya. I'll better get going. Dahil kung hindi, baka kung saan ba tayo humantong. Nakangiting turan nito. Nag-blush naman siya sa sinabi nito. Isipin pa lang niya nga hantong sila sa ganung pangyayari, kakaibang sensation agad ang kanyang nararamdaman. Katulad ng gabing mga hasto sa kanya. Magkasabay silang tumayo at naglakad na patungong pinto. Keep yourself busy. While I am out, pwede kang mag-ikot-ikot sa beach para hindi ka mainip. Okay, I will do that. Anya. Okay, bye. Paalam nito. Isinandal niya ang likod sa dahon ng pinto nang makaalis si Drake. Nangihina ang kanyang tuhod. Kailangan na niyang madaliin ang lahat. Bago niya tuluyang ipagkanulo ang kanyang tunay na nararamdaman para dito. Nang marelax ang kanyang isip, minabuti niyang mag-shower. When she finished, she climbed on her bed and took her laptop to check her social media account. And suddenly, her eyes wide open when she saw the clear picture nilang dalawa ni Drake kissing inside the seafood restaurant. Sa ibaba ng larawan ay may mga salitang, "She is the lucky girl who captured the heart of the young billionaire Drake Montellano, the CEO of the Montellano Shipping Line Corporation."
Who is that lady? And where she came from? We'll see if their relationship have happily ever after. She blinked her eyes again and again and took her iPhone and she dialed her mother's number. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang balaan ang kanyang mama na wag hayaang magbukas ng laptop ang kanyang mga anak. Ayaw niyang makita ng mga ito ang larawan nila ni Drake. Ayaw niyang magkaroon ng idea ang kanyang mga anak tungkol sa ama ng mga ito dahil ayaw niyang masaktan ng mga ito. After 3 rings, her mother answered the call. Hello? Narinig niya ang turan nito. Mom, it's me. Bungad niya. O anak, kamusta ka dyan? Sino Dark, ma? Kinakabahang tanong niya. Nasa kwarto nila anak. Bakit parang natataranta ka? Ma, pwede po bang wag niyo munang hayaang mag-internet ang kambal? Or humawak ng laptop or iPhone? Ganun ba? Nagkulong sa kwarto yung kambal eh. Dala yung cellphone ng kanilang tito Melvin. May games daw silang lalaruin. What? Oh no. Mom, get the iPhone. And tell Melvin na wag niya munang papahiramin ng kahit na anong gadget ang kambal. Natatarantang turan niya. Pero bakit anak? Ano bang problema? Nagtatakang tanong nito. I don't know how to explain but please do what I say, Mama. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina sa kabilang linya. Allison, hindi ko alam kung anong nangyayari na sa'yo dyan sa Pilipinas at nag-aalala kami ng papa mo. Don't worry about me, Mom. I can handle myself. But for now, I beg you, get the phone from Dark and Gray at huwag niyo po munang hayaan na muli silang makahawak ng gadget until I come back. Sige anak, mag-iingat ka dyan at bumalik ka kaagad sa lalong madaling panahon. Yes, Mom. She sighed deeply when she ended the call. Kailangan na talaga niyang tuparin ang kanyang plano. Ayaw niyang madamay ang kanyang mga anak. Drake POB. How are you, son? Tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Mula nang una niyang makausap ang anak, nagkaroon sila ng pasikretong pag-uusap. Ganun na rin kay Gray na katulad ni Dark ay sobrang bibo rin. Pagkatapos niya magpaalam kay Allison, ito siya sa loob ng kanyang expensive car, kausap sa cellphone ng kanyang kambal. I'm very much fine, Daddy, sagot ni Dark. Glad to hear that. Where's Gray? Is he with you? Yes, Daddy. He's excited to talk with you, sagot nito. Oh, my babies. You don't know how much I wanted to see the both of you. Madamdaming turan niya. Pero ramdam niyang malapit na silang magkita. Nagdesisyon na rin siyang sabihin kay Allison ang totoo na alam niya nang nagpapanggap lamang to at sana maging maayos ang lahat sa pagitan nila. Me too, Dad, tugon nito. I give this phone to Gray, he's so makulit eh. Hindi pa siya nakakatugon nang marinig na niya ang masiglang tinig ni Gray sa kabilang linya. Hey Dad, it's Gray. How are you po? I'm fine, son. Alam ba ng lola ninyo na nag-uusap tayo? He asked. No, Dad, because me and Dark is hiding her inside her room and lock the door para po hindi malaman ni Lola na nakikipag-usap kami sa'yo. But I and Dark don't understand why you need to hide these things, Dad. Nagtatakang turan nito. He sighed. Alam niyang darating ang oras na tulad nito na maraming ibabatong katanungan ng kanyang mga anak. And he don't ready for that. It's hard to explain why, but soon I will tell you. For now, I want to say sorry because it's all my fault. Malungkot niyang turan. Totoo namang kasalanan niyang lahat dahil kung hindi niya noon pinagtabuyan si Allison, hindi sana sila ganito. Hindi sana siya malalayo sa kanyang mga anak at ang bagay na yun ang kanyang pinagsisisihan. Don't be sad, Daddy. If you're sad, I and Dark are sad too. Napangiti siya sa tinura ng anak. Ramdam niyang kahit hindi pa siya nakikita ng mga ito, alam niyang mahal na mahal siya ng kambal. Sana po, pagbalik ni Mommy dito kasama ka na, Daddy. Si Dark. Don't worry, son. Gagawin ko ang lahat para mangyari yan. Thanks, Dad. I love you. I love you, Dark and Gray. Nakangiting turan niya. Wait, Dad. Someone knocking the door. It must be Lola. Okay, I'll call you later. Nakangiting turan niya. Okay, Dad. Pero wag po kayong tatawag hanggat di namin ni Gray hawak niya cellphone, ha? Okay, babies. Got it. Take care. And Gray, pangako ni Daddy, magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Yes, Dad. I love you. I love you too.
Aniya bago naputol ang linya. Itinabi niya ang kanyang iPhone and start the engine. Kailangan niyang makabalik ng maaga dahil wala pang ilang oras niyang hindi nakikita at nakakasama si Allison. Sobrang namimiss na niya to.